May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Okay, hello po sa ating lahat. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Muli, kami po ay naririto upang patuloy ang ating pong pagtalakay sa aklat ng ikalawang Leviticus. Samahan niyo po kami mga kapatid. Yes, ang aklat ng pangalawang Leviticus, Kabanata 15, mga handog na pandagdag. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, pagpasok ninyo sa lupaing ibinibigay ko sa inyo bilang tahanan, ay mag-alay kayo kay Yahweh ng mga handog mula sa kawan o sa bakahan, bilang mabangong samyo na kalugod-lugod kay Yahweh. Mga handog na susunugin o mga alay para sa mga natatanging panata o kusang loob na mga alay o mga pangpista na mga alay. Ang taong mag-aalay ay maghahandog kay Yahweh ng handog na butil ng 10 bahagi ng isang efa na pinakamainam na harina na hinaluan ng 1/4 na isang hin ng langis ng olibo. Okay? Na meron tayong nito equivalent before, pero i-update natin dito, sis? Kasama ng bawat kordero para sa handog na susunugin o alay, maganda ng 1/4 ng isang hin ng alak bilang handog na inumin. So, sa bawat tupang lalaki, maghanda ng handog na butil ng 2/10 bahagi ng pinakamainam na harina na hinaluan ng 1/4 bahagi ng isang hin ng langis ng olibo at 1/4 bahagi ng isang hin ng alak bilang handog na inumin. Ihandog ito bilang mabangong samyo na kalugod-lugod kay Yahweh. Kapag naghahanda ka ng isang batang toro bilang handog na susunugin o alay para sa natatanging panata o isang handog pagsasaluhan kay Yahweh, magdala ng handog na butil ng 3/10 bahagi o 3/10 bahagi ng pinakamainam na harina na hinaluan ng kalahating hin ng langis ng olibo at magdala rin ng kalahating hin ng alak bilang handog na inumin. Ito ay magiging isang handog na pagkain, isang mabangong samyo na kalugod-lugod kay Yahweh. Ang bawat toro o tupang lalaki, bawat kordero o batang kambing ay dapat ihanda sa ganitong paraan. Gawin ito para sa bawat isa, gaano man karami ang inyong ihahanda. Ang bawat taong per piece, per animal, pareho ang proportionate ang niya, ang dami ng ihahanda, no? Ang bawat taong ipanganak sa lupain ay dapat gawin ang mga bagay na ito sa ganitong paraan kapag naghahandog ng pagkain bilang mabangong samyo na kalugod-lugod kay Yahweh. Sa mga susunod na henerasyon, tuwing ang isang dayuhan o sino mang naninirahan sa inyo ay maghahandog ng pagkain bilang mabangong samyo na kalugod-lugod kay Yahweh, dapat nilang gawing eksakto kung ano ang ginagawa ninyo. Ang buong komunidad ay dapat magkaroon ng parehong mga patakaran para sa iyo at para sa dayuhan na naninirahan sa inyo. Ito ay isang pangmatagalang kautusan para sa mga susunod na henerasyon. Ikaw at ang dayuhan ay magiging pareho sa harap ni Yahweh.
Ang parehong mga batas at regulasyon ay ilalapat sa iyo at sa dayuhan na naninirahan sa inyo. So ito applicable ngayon kahit ano, kahit hindi mo alam ang iyong pinanggalingan lahi, dahil papasok ka sa ano, sa covenant o sa tipan ng alahiyam, ay ano, gagawin mo rin ang eksakto, pati yung mga ano, yung mga recipe ng pag-aalay, ano, paghahandog, parehong-pareho. So, verse 17, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, pagpasok ninyo sa lupaing pagdadalhan, kulang ng ko sa inyo, pagdadalhan ko sa inyo at kakainin ninyo ang pagkain sa lupain, maghandog kayo ng bahagi kay Yahweh. Maghandog ng isang tinapay mula sa unang gilingan at ihanda ito bilang handog mula sa giikan. Sa lahat ng susunod na henerasyon, dapat kayo magbigay ng handog na ito kay Yahweh mula sa unang gilingan. So, lagi yung unang bunga. Mga handog para sa hindi sinasadyang kasalanan. So, ito yung mga sin offering, no? Ngayon, kung kayo bilang isang pamayanan ay hindi sinasadyang hindi nakasunod sa alinman sa mga utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses, alinman sa mga utos ni Yahweh sa inyo sa pamamagitan niya mula sa araw na ibinigay niya ang mga ito at patuloy sa mga susunod na henerasyon. At kung ito ay nagawa ng hindi sinasadya, ng hindi alam ng pamayanan, ang buong pamayanan ay maghahandog ng isang batang toro bilang handog na susunugin na masarap na samyo kay Yahweh, kasama ang itinakdang handog na pagkain at inumin, at isang lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan. So yung toro ay ano, parang bird offering. Tapos yung ano, yung kambing ay sin offering. So ito is para sa buong kapulungan na may nagawang ano, hindi tama sa mga inuutos ni Moses, no? Ang saserdote ay magpapatawad para sa buong pamayanan ng Israel at sila ay patatawarin sapagkat ito ay hindi sinasadya at kanilang inihandog kay Yahweh para sa kanilang pagkakamali ang handog na pagkain at handog para sa kasalanan. Okay. Ang buong pamayanan ng Israel at ang mga dayuhang naninirahan sa kanila ay patatawarin dahil ang lahat ng tao ay kasangkot sa hindi sinasadyang pagkakamali. Naku, malaking ano to, malaking pag-aalay dapat ginagawa ng buong Ophir, no? Yung mga pagpiesta-piesta kung ano-ano. Ngunit kung isang tao lamang ang nagkasala ng hindi sinasadya, ang taong iyon ay dapat magdala ng isang babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kasalanan. Ang saserdote ay magpapatawad sa harap ni Yahweh para sa taong nagkamali sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pagkakasala. At kapag nagawa na ang pagpapatawad, ang taong iyon ay patatawarin. Ang parehong batas ay nalalapat sa lahat ng nagkakasala ng hindi sinasadya, maging ito man ay isang katutubong Israelita o isang dayuhan na naninirahan sa inyo. Ngunit ang sinumang nagkasala ng may paghihimagsik, maging katutubong Israelita o dayuhan, at lumapastangan kay Yahweh ay dapat ihiwalay sa pamayanan ng Israel. Yung paghihimagsik, ibig sabihin talagang nagre-rebelde. Sinadya niyang magkasala, sinadya niyang gawin ang mali. Dahil kanilang hinamak ang salita ni Yahweh at sinira ang kanyang mga utos, sila ay dapat na ihiwalay. Ang kanilang kasalanan ay mananatili sa kanila. So ito yung tinatawag na tagpas. Kasi talagang pagsuway, tahas sa pagsuway ang ginawa nila, no? Ang pagpatay sa lumabag sa araw ng pamamahinga. Ito naman yung mga nagkakasala sa araw ng Sabat. Habang ang mga Israelita ay nasa ilang, may isang lalaki na nakita na namumulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. Ang mga nakakita sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moses at Aaron at sa buong kapulungan. At siya ay kinulog dahil hindi malinaw kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Moses, ang lalaki ay dapat mamatay. Ang buong kapulungan ay dapat batuhin siya sa labas ng kampo.
Kaya't dinala ng kapulungan ang lalaki sa labas ng kampo at binato siya hanggang sa mamatay, ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. Naku, so nung panahon yun talagang mahigpit ang pagpapatupad ng batas sapagkat kailangan may example Oo. may huwaran sa lahat ng susunod na henerasyon. Kasi kapag Siguro yung wala nga lala talagang pag walang sample, hindi matatakot yung mga tao. Patuloy Oo, silang lalabag. oo. At saka nung panahon na yun, wala silang excuse kasi hindi naman sila namamasukan, wala silang mga Oo. boss na Hindi katulad ngayon, 'di ba, pag namasukan ka at tagal ka sa trabaho, Mm. pag sumuway ka, so kabuhayan mo naman mawawala. Kaya ang sabi ng mensahero, i-bow down mo yon sa umaga, tapos humingi ka ng tawad dahil maintindihan naman ng alahayam yon. Mm. Pero yung panahong yun, walang excuse kasi lahat naman sila pinapakain ng salo-salo, 'di ba? Salo-salo Mm. silang at saka meron silang mana na Mm. na pinapakain sila ng alahayam sa araw-araw, no? At walang empleyado sa kanila. Oo. Kumbaga, sabay-sabay sila na dapat sumunod doon sa batas. Mm. Wala silang foreigner na amo. Okay. Mm. Okay, mga borlas sa damit. Ito yung mga parang bola sa laylayan ng damit. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsalita ka sa mga Israelita at sabihin mo sa kanila, sa lahat ng susunod na henerasyon, kayo ay dapat maglagay ng mga borlas sa apat na sulok ng inyong mga damit na may asul na pisi sa bawat borlas. Ito ay matatagpuan din sa Deuteronomy 22 verse 12. Magkakaroon kayo ng mga borlas na ito upang tingnan at maalala ang lahat ng mga utos ni Yahweh. Upang sundin ninyo ang mga ito at hindi magpakasasa sa pagsunod sa mga pagnanasa ng inyong sariling puso at mga mata. So ito yung magre-remind sa inyo pag kayo ay medyo natutukso na, tingnan nyo yung asul na borlas. So parang yung asul na lapis lazuli na pinag-ukita ng mga kautusan. Sa gayon, maaalala ninyo na sundin ang lahat ng aking mga utos at magiging banal kayo sa inyong alahayam. Ako ang naglabas sa inyo mula sa Egypt. Ako si Yahweh ang inyong alahayam. So, sa panahon ngayon natin, ang sabi naman ng alahayam ay isusulat na ang Mm. mga kautusan sa ating isip at diwa, di ba? Mm. So, pero yung mga Jewish, ina-apply pa rin nila yan sa yung mahigpit na paglalagay ng mga borlas na saka pero tayo din naman pwede nating gawin para pagpapakita ng ating pagiging covenant keepers. Diba? Mm. Kabanata Saan 16. nilalagay, sis? Sa apat na Saan sulok nilalagay? ng yung apat na sulok na inyong mga kasuotan, usually nilalagay yan sa mga balabal, Sa di ba yung balabal. mga, oo. Sa apat na kanto ng balabal. Mm-mm. Yung iba naman, Ah, nakita ko, yung iba Jewish, meron sila na nilalagay nila sa belt nila. Dalawang lang, parang mahabang PC, tapos dalawang borlas tulad yung ng dulo. ibinenta ni ano noon. Oo. Oo. Oo, parang tawag sa tali mo na parang magre-remind sa'yo ng mga kautusan. Kaya kulay Oo, azul. ang mga Katoliko, yung mga katetista, mayroon sila, ano ba ang tawag doon? Pula naman, parang marunang Hindi. kulay. Meron Ano, din sila blue. Blue mayroon din. silang blue. Anong tawag nila sa mga yon? Mm. Iha Maria? O, yung mga Sis? mga deboto ni Maria. Oo. Oo. Mm. Pero tali, Pero, belt? pero mali Tali ang na. kanilang, Oo. mga Tali na lubid-lubid. retaso. Mm. Oo.
mga ano, hindi naman borlas eh. Ang gumagawa sila ng ginagaya nila ang mga ng alahyan, pero kinokorap nila. Iniiba nila, Mali, no? mali naman sila. Oo. Kahit yung mga panyo-panyo na yan eh. Kasi nasusulat din naman na yung pag-usapan din lang, yung mga sa isa, ewan ko lang kung totoo ba, corrupted na yung mga pantas na dumalaw nung ipanganak ang Mesaya, pag uwi nila sa pinadalhan sila ni Maria ng kapiras, yung nung kasuotan o yung balabal, parang lampin Lampin. ng Oo. Mesaya o lampin na naging isang naging pinahalagahan nila. Tapos hindi siya nasusunog, 'di ba? Yun ang ginagamit nila na kaya naman yung mga idolo nila, mga manika nila na tinatawag nilang mga ninyo ay yan, nila. Naglalagay sila ng mga panyo sa ilalim ng hinihigaan ng ninyo. Oo, parang Tapos daw, kukunin nila yan pag Holy Week. Yan yung kanilang mga panata sa mga idolo nila. Kaya yung yan, kanilang mga pagsunod, panyo-panyo. oo, yung Parang pagsunod El nila, Shaddai, di ba? Yan, panyo-panyo mm, sila. mali ang kanilang pagsunod sa Oo. kautusan. Siguro yun, kung yung talaga ng Messiah, di ba kasi yung babaeng dinudugo, di ba? Hmm. Dulo lang ng damit niya. Pero ito Oo. kasi, sa mga idolo, pinapahid. Nako, wala, anong makukuha nilang energy? Hmm. Kapangyarihan energy. Messiah, okay. Verse, Kabanata 16, kasi tayo. Si Korah, Datan at Abiram. Si Korah na anak ni Ijar, na anak ni Kohat, na anak ni Levi, kasama ang ilang mga Reubenites, sina Datan, Abiram, mga anak ni Eliab, at si On na anak ni Pelet, ay naging palalo at nag-alsa laban kay Moses. Okay, Kohat pala tong no? So, Hmm. hindi porke tuwid ang magulang ay siguro yung mga barka-barkada yan, naging palalo. Hmm. Kasama nila ang 250 mga lalaking Israelita, mga kilalang pinuno ng pamayanan na hinirang bilang mga miyembro ng konseho. O sila, yung mga hinirang, so nagkaroon ng mga kilalang pinuno. So, yung kanilang posisyon ay umabot sa ulo nila. Lumaki mga ulo, di ba? Yung mga pride. Parang mga, lang, mga politiko na pag nagkaroon ng kapangyarihan o authority ay parang masyado nang naging mapagmataas. Verse 3, sila ay lumapit bilang isang grupo upang tutulan sina Moses at Aaron at sinabi sa kanila, sobra na ang ginawa ninyo. Ang buong pamayanan ay banal, bawat isa sa kanila, at si Yahweh ay kasama nila. Bakit kayo nagpapakataas sa kapulungan ni Yahweh? O lahat daw ng bawat isa ay banal, lahat daw ay pantay-pantay. Kumbaga, yan ang yan ang doktrina ng mga na lahat ay ginawang pantay-pantay. Oo. Oo, yan. So, bakit kayo nagmamataas kina Moses, no? Nang marinig ito ni Moses, siya ay nagpatira pa. So, dito pa lang may democracy na sila, no? May sinisigaw na nilang demokrasya. 'Di ba ang alalahanin natin, tayo ay autocratic, 'di ba? Meron tayong hari. So, dapat ah, ano, sumusunod tayo sa utos ng hari. Okay. Verse 5. Pagkatapos, sinabi niya kay Korah at sa lahat ng kanyang mga tagasunod. So, nang marinig ito ni Moses, siya ay nagpatira pa. Pagkatapos, sinabi niya kay Korah at sa lahat ng kanyang mga tagasunod, sa umaga, ipapakita ni Yahweh kung sino ang kanya at kung sino ang banal, at kanyang palalapitin ang taong iyon sa kanya. Ang taong kanyang pipiliin ay kanyang pipiliing lumapit sa kanya.
Kayo, Cora, at ang lahat ng inyong mga tagasunod ay dapat gawin ito. Kumuha ng mga insensaryo at bukas ay maglagay ng mga baga at insenso sa mga ito sa harap ni Yahweh. Ang taong pipiliin ni Yahweh ay siyang banal. Kayo mga Levita ay sumusobra na, sabi niya. Sinabi rin ni Moses kay Cora, ngayon, makinig kayo, mga Levita. Hindi pa ba sapat sa inyo na ang alahayam ng Israel ay inihiwalay kayo mula sa ibang pamayanan ng Israel at inilapit kayo sa kanya upang gawin ang trabaho sa tabernakulo ni Yahweh at tumayo sa harap ng pamayanan upang maglingkod sa kanila? Inilapit niya kayo at ang lahat ng inyong kapwa Levita sa kanya. Ngunit ngayon ay gusto ninyong makuha rin ang pagkasaserdote. Ayun, dahil Levita rin nga naman sila. So gusto pa na lang, kay Aaron, di ba, linya lang ni Aaron ang pwede maging saserdote? Okay. Laban kay Yahweh ang inyong pagsasama-sama at ang lahat ng inyong mga tagasunod. Sino si Aaron upang kayo ay magreklamo laban sa kanya? Pagkatapos, ipinatawag ni Moses sina Datan at Abiram, mga anak ni Eliab. Ngunit sinabi nila, hindi kami pupunta. Hindi ba sapat na inilabas mo kami mula sa isang lupaing sagana sa gatas at pulot upang patayin kami sa ilang? At ngayon gusto mo ring maghari sa amin? Bukod dito, hindi mo kami dinala sa isang lupaing sagana sa gatas at pulot o binigyan kami ng mana ng mga bukirin at ubasan. Gusto mo bang ituring ang mga lalaking ito bilang mga alipin? Hindi kami pupunta. So, yung ang ego nila, no? Nawala yung pagiging pagpakumbaba. Rebellious attitude. Oo, rebellious talaga. Nang magalit si Moses, sinabi niya kay Yahweh, huwag mong tanggapin ang kanilang handog. So, yun, pinanalangin ni Yahweh, ni Moses kay Yahweh, na huwag mong tanggapin ang kanilang handog. Wala akong kinuhang kahit isang asno mula sa kanila, ni hindi ko sila inapi. Sinabi ni Moses kay Cora, ikaw at ang lahat ng iyong mga tagasunod ay dapat lumapit kay Yahweh bukas. Ikaw at sila at si Aaron. Bawat lalaki ay dapat kumuha ng kanyang insensaryo at maglagay ng insenso dito. 250 insensaryo sa kabuuan at iharap ito sa harap ni Yahweh. Ikaw at si Aaron ay dapat ding magharap ng inyong mga insensaryo. Kaya't bawat isa sa kanila ay kumuha ng kanyang insensaryo, naglagay ng mga baga at insenso dito, at tumayo kasama sina Moses at Aaron sa pasukan ng toldang tipanan. Nang magtipon si Cora at ang kanyang mga tagasunod na tumututol sa kanila sa pasukan ng toldang tipanan, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay lumitaw sa buong kapulungan. Sinabi ni Yahweh kay Moses at Aaron, ihiwalay ninyo ang inyong sarili mula sa kapulungang ito upang agad ko silang wakasan. Ngunit si Moses at Aaron ay nagpatira pa at sumigaw. So si Moses at Aaron lang pala ang ililigtas dapat. Oo. Ngunit si Moses at Aaron ay nagpatira pa at sumigaw, O Yahweh, ang alahayam na nagbibigay ng hininga sa lahat ng may buhay. Magagalit ka ba sa buong kapulungan kung isang tao lamang ang nagkasala? Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa kapulungan, lumayo kayo sa mga tolda ni Cora, Datan at Abiram. Tumayo si Moses at pumunta kina Datan at Abiram at sinundan siya ng mga nakatatanda ng Israel. So, nilapitan niya yung tolda ni Datan at Abiram. Tapos, binilaan niya ang kapulungan. Lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang lalaking ito. Huwag ninyong hawakan ng anuang bagay na pag-aari nila o kayo ay mapapahamak dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya't lumayo sila sa tolda ni Cora, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay lumabas at tumayo kasama ang kanilang mga asawa, anak at maliliit na bata sa pasukan ng kanilang mga tolda. Talaga nagmatigas sila, no? Hindi man lang humingi ng tawad. Verse 28, pagkatapos sinabi ni Moses, ito ang magpapatunay na si Yahweh ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng mga bagay na ito at hindi ito galing sa aking sarili.
kung ang mga lalaking ito ay mamamatay sa natural na paraan at magdanas ng kapalaran ng lahat ng tao, kung gayon ay hindi ako sinugo ni Yahawa. Ibig sabihin kung namatay sa sakit o ano o heart attack o whatever, hindi siya sinugo. Ngunit kung si Yahawa ay gumawa ng isang bagong bagay at ang lupa ay bumuka at lumamon sa kanila, kasama ang lahat ng kanilang pag-aari, at sila ay bumaba ng buhay sa lugar ng mga patay. Kung gayon ay malalaman ninyo na ang mga lalaking ito ay humamak kay Yahawa. So yung diwa ng Alahayam, di ba? Punta kay Moses, ba't niya naisip yung mga ganung bagay, no? So, at saka ito ay pagpapakita ng kababalaghan na kasi hindi yun basta-basta nangyayari sa araw-araw bagong bagay. Verse 31. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang lupa sa ilalim nila ay nahati at bumuka ang lupa at nilamon sila at ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng kasama ni Korah, kasama ang kanilang mga pag-aari. Naku, pati yung mga bata, mga anak niya, ng pamilya, bumaba sila ng buhay sa lugar ng mga patay. Kasama ang lahat ng kanilang pag-aari, ang lupa ay sumara sa kanila, at sila ay namatay at nawala sa pamayanan. So, kasi yung kanyang magiging descendant, baka maging rebellious din. Siyempre, kung ano yung puno, yun ang bunga. So, pati kanyang mga anak ay naglaho, pumanaw. Verse Grabe ang 34. grabe Apo. ang pag-asa sa kanila, ano. Oo. Kasi kailangan magpakita ang alaham ng mga example para maisulat ni Moses at maging gabay ng susunod na mga henerasyon. Mm. So, yun ang mga ni Yahawa, the Son. Pero nung naging naging ah, naging nagkatawang tao siya, nagpiansa siya sa kanyang dugo. Nagpiansa siya sa mga kasalanan natin para hindi agad tayo patayin. Binigyan tayo ng pagkakataong magsisi. So, verse 34, kaya lang yun ang kinurap din, ginawa nilang save by grace naman ng mga ex niya, no? Hindi po tayo save by grace, parang napiansa by grace lang. O, temporary release. Verse 34, sa kanilang mga sigaw, ang lahat ng mga Israelita sa paligid nila ay tumakbo na sumisigaw. Ang lupa ay lalamon din sa atin. So natakot sila, naglayuan sila. Lumabas ang apoy na nagmula kay Yahawa at sinunog ang 250 lalaki na nag-aalay ng insenso. Oh, so yung may mga dalang insenso, nasunog sila nung kanilang mga dalang insenso. Nilamon. So, isang pagpapakita na naman ng ng example ng Alahiyam. Sinabi ni Yahawa kay Moses, sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron, ang saserdote, na alisin ang mga insensaryo mula sa mga nasunog na labi at ikalat ang mga baga sa malayo, sapagkat ang mga insensaryo ay banal. Okay, kasi na yan, no? Pukpukin ang mga insensaryo upang gawing maninipis para sa pagbabalot ng altar, sapagkat ang mga ito ay inialay sa harap ni Yahawa at naging banal na. Hayaan ng mga ito na maging tanda sa mga Israelita. So, hindi, once na na-consecrate ka sa isang bagay, hindi mo dapat itapon o discard na lang, no? So, ibabalot na lang nila, siguro mga yan, mga bronze, no? Na ibabalot uli nila sa ah ng altar, na yung movable na altar. Kaya, Sayang yan, ano, hindi po, hindi pinanghihinayangan ng Alahayam na patayin ang mga tao. siya naman ang alayan, babalik naman sa kanya ang diwa ng mga yun eh. At saka, kayang-kanyang bumuhay eh, di ba? Ang Oo, pag kumbaga, sabi niya, flesh and blood counts for nothing. Yung diwa talaga ang tinitingnan niya. Kasi, di ba ang mga Islam, yung sa kanila, parang kinukonsider nila na naghubad lang. Kahit yun sa
ano ba yun, Gospel of Judas Iscariote, di ba? Sinabi ng alahayam kay Judas, aanuhin nila, pahihirapan nila ang taong nagdadamit sa akin. Ibig sabihin yung tao ay yung flesh and blood niya ay pahihirapan, pero yung diwa niya hindi kailanman magagapi ng kalaban. So, di ba sabi niya, pahihirapan ninyo ang taong nagdumadamit sa akin. So, ibig sabihin, dumadamit is nagkakatawan sa kanya. So, yung ating, pwedeng bawiin kasi ng, yan eh. Kumbaga, ang katawan lang naman natin galing din sa lupa, di ba? Nababalik din sa lupa. Mga ano lang yan. So, ang ibig sabihin lang nito na ang batas ni Yahweh ay dapat nilang katakutan. Oo. Yung Kasi pagsunod. kapag, Yung halimbawa, rebellious. oo, kasi Oo. pag hindi niya ginawa yung pagpaparusa, maaaring maging lang sila, kampante sila, Oo. 'di ba? Tsaka iba kasi to eh. Hindi naman to nagkasala ng di sinasadya. Talagang Oo, rebelliousness. talagang Ah, nagrebelde sila. oo. Sinusuway nila. Parang yung authority, inaandun din nila. Oo. Ah, Wala na silang kinikilalang authority. oo. Saka pantay-pantay naman tayo, di ba? Kasi Mm. Levita sila eh. Lumaki ulo, no? Mm. Kasi si Aaron lang ginawang saserdote, pati yung mga anak ni Aaron. Gusto nila, pati sila saserdote. Mm. Yung malapit sa power. Yan. So, human nature talaga, no? Verse Kaya, 39. kaya ang Opo. batas ng ating alahayam talaga mula noon hanggang ngayon hindi nagbago. Bawat Oo. hindi susunod sa kanya ay may karampatang parusa. Mabuti ngayon, may grasya ng binigay. Dati talaga pag sinabi niya, sinabi agad-agad yun, di ba? Oo. Oo. Mabuti nga ngayon hindi na kumbaga hindi na kamatayan on the spot. Oo. At saka sabi ng mensero, tanggalin na natin sa ating bokabularyo ang grasya. Kasi parang kinarap yan ng yung grasya, grace, di ba? Oo. Oo, Sabi, pero ang righteousness, makakatanggap, oo, pero ang makakatanggap, sabi, di ba, obedience. Oo. ng grasya or pabor is yung mga totoong sa kanya Oo. panig, di ba? Oo, yung blessing. Oo, gaya doon sa Salmo 91. Mm. Kaya ngayon meron kaming kasama, pangalan niya ay Grace, pinalitan niya ng Blessy. Kasi Mm. ayaw ng mensero yung Gracia o Grace. Pinatanggal niya sa So itong ating wala kang makikitang Grace. Meron rin ba sa Exchange Bible, meron bang Grace doon? Marami. Oo. Yung Saved by Grace. Oo. Yun. Tinanggal yan lahat ng mensero. Kasi righteousness ang Nasa sa sulat ni Pablo, by grace. Ayun. Oo. Kaya nga 'di ba yung Hebrews 11 na nakalagay by grace mo si Abraham ah, Hinaluan kasi ng oo, sulat yan eh. oo. Mm. O by faith at saka by grace meron doon. Oo. Mm. So, yan binago ng ng Oo, mensahero. inalis ng mensahero 'yan. Basta by faith yun. Kasi, kumbaga, hayahay. Hindi mo kailangan sundin ng mga kautusan pag ganun. Ang Kasi, inalis, grace oo, at saka yung faith, mapinalitan, oo, ginawang pananalig. Hindi pag okay, verse 39 tayo. Kaya't kinuha ni Eleazar na saserdote ang mga tansong insensaryo na dala ng mga nasunog at ipinapukpok niya ang mga ito upang gawing mga piraso para ibalo sa altar. So si Eleazar ang magiging ang tagapagmana ni Aaron bilang punong saserdote, di ba? Yung kanyang pangatlong anak. Ayon sa inuutos ni Yahweh sa kanya sa pamamagitan ni Moses. Ito ay upang ipaalala sa mga Israelita na walang sino man maliban sa mga inapo ni Aaron ang dapat lumapit upang magsunog ng insenso sa harap ni Yahweh
o siya ay magiging tulad ni Korah at ng kanyang mga tagasunod. O so mga ano talaga, mga saserdote ang maaring lumapit at humawak ng insenso. Okay. Doon sa ano nung kapanahonang yon, yung insensaryo. Kasi yan ano lalapit ka sa ano sa banal na dakong banal, no? Kinabukasan, ang buong pamayanan ng Israel ay nagreklamo laban kina Moses at Aaron. Pinatay ninyo ang mga tao ni Yahweh, sabi nila. O yung buong pamayanan naman ang nagreklamo, Pinatay ninyo ang mga tao ni Yahweh. Siguro mga kamag-anak to ng mga namatay. Sabi nila. Ngunit nang magtipon ang kapulungan upang kalabanin sina Moses at Aaron at tumungo sa toldang tipanan, biglang tinakpan ito ng ulap at lumitaw ang kaluwalhatian ni Yahweh. So pinotektahan niya sina Moses at Aaron. Baka nga naman magkagulo. Sina Moses at Aaron ay pumunta sa harap ng toldang tipanan at sinabi ni Yahweh kay Moses, lumayo kayo sa kapulungang ito upang agad ko silang wakasan. At sila ay nagpatira pa. So, ano na naman, humingi na naman sila ng kapatawaran para sa mga tao. Pagkatapos, sinabi ni Moses kay Aaron, kunin mo yung insensaryo at lagyan mo ito ng insenso kasama ang mga baga mula sa altar at magmadali ka sa kapulungan upang gumawa ng pagbabayad sala para sa kanila. Ang galit ni Yahweh ay lumabas, nagsimula na ang salot. So siguro sinabi ng papadala ng salot. Kaya't ginawa ni Aaron ayon sa sinabi ni Moses at tumakbo siya sa gitna ng kapulungan. Ang salot ay nagsimula na sa mga tao, ngunit nag-alay si Aaron ng insenso at gumawa ng pagbabayad sala para sa kanila. Nag-sin offering siya, no? At saka nag-ano ng insenso. Yung insenso ay inilibot niya, palinis ng hangin, no? Siya ay tumayo sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay, at ang salot ay tumigil. So pag yung isa ay may salot na aanohin niya yun, i-insensaryohin niya para hindi mamatay yung mga yung mga buhay. Okay. Ngunit 14,700 katao ang namatay dahil sa salot, bukod pa sa mga namatay dahil kay Korah. Pagkatapos bumalik si Aaron kay Moses sa pasukan ng toldang tipanan sapagkat tumigil na ang salot. Tingin ko itong mga 14,700 na to mga 20 years old above to, no? So sinabi naman ng alahayam na wala makakapasok sa 20 years old and above. So yung 14,000 na yun, nabawasan ng 14,700 at saka plus yung 250 na may dalang insensaryo plus yung pamilya pa na yung mga pamilya nila. Kabanata 17. Komento lang po pag may additional para yung mga nakakanig sa atin ay malaman pa ang mga maaring ipinaalam sa atin ng mensahero. So, pag meron po kayo naalala na sinabi ng mensahero, pwede nyo pong idagdag sa ating talakayan. Kaya Banata 17. Ang pagtubo ng tungkod ni Aaron. Okay, yung kanyang yung staff tungkod. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ano nga ba yung tungkod tama? Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsalita ka sa mga Israelita at humingi ka ng 12 tungkod mula sa kanila. Isa mula sa bawat pinuno ng kanilang mga tribo ayon sa kanilang mga ninuno. So 12 yung isa mula sa bawat pinuno ng kanilang mga tribo. Okay. Isulat mo ang pangalan ng bawat lalaki sa kanyang tungkod. Okay. Sa tungkod ni Levi, isulat mo ang pangalan ni Aaron. Okay. Sapagkat dapat ay may isang tungkod para sa pinuno ng bawat tribo ng kanilang mga ninuno. Ilagay mo ang mga ito sa toldang tipanan sa harap ng kaban ng tipan, kung saan ako nakikipagtagpo sa iyo.
Ang tungkod na pag-aari ng taong aking pipiliin ay tutubo at sa gayon ay aalisin ko ang patuloy na pagrereklamo ng mga Israelita laban sa iyo. Oo. Kasi kailangan ipakita naman niya kung anong tribo talaga. Kasi ang mga Israelita naman, bakit ang mga Levita lang ang 'di ba? Ang inilaan sa paglilingkod. So ito ay isa uling palatandaan. Verse 6, kaya't nagsalita si Moses sa mga Israelita at ang kanilang mga pinuno ay nagbigay sa kanya ng 12 tungkod, isa para sa bawat pinuno ng kanilang mga tribo ayon sa kanilang mga ninuno. At kasama sa mga ito ang tungkod ni Aaron. Ah, Inilagay ni Moses ang mga tungkod sa harap ni Yahweh sa loob ng tolda ng batas ng tipan. Kinabukasan, pumasok si Moses sa tolda at nakita niya na ang tungkod ni Aaron na kumakatawan sa tribo ni Levi ay hindi lamang tumubo, kundi nag-usbong, namulaklak at nagbunga ng mga almendras. Nag-ano ng mga bulaklak. Pagkatapos, inilabas ni Moses ang lahat ng mga tungkod mula sa harap ni Yahweh at ipinakita sa lahat ng mga Israelita. Tiningnan nila ang mga ito at kinuha ng bawat pinuno ang kanyang sariling tungkod. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng kaba ng tipan upang maging tanda sa mga mapanghimagsik. Ito ay magwawakas sa kanilang pagrereklamo laban sa akin upang hindi sila mamatay. Ginawa ni Moses ang ayon sa iniutos ni Yahweh sa kanya. Sinabi ng mga Israelita kay Moses, mamamatay kami, tapos na kami, lahat kami ay tapos na. Ang sino mong mapalapit man lang sa tabernaklo ni Yahweh ay mamamatay. Lahat ba kami ay mamamatay? Yung tungkod pala, hindi inilagay sa loob ng kabanat. Hindi talaga magkakasya doon. Inilalagay lang sa harap ng kaba ng tipan. So, siguro sa may dakong banal to. So, parang parang iyon ang staff of authority. 'Di ba natatanda yung kahit sa Senado, kung sino yung pagdadating yung Senate President, 'di ba may staff na nilalagay doon na ito yung parang senyales of authority. Hindi niyo papansin, pag umalis na tinatanggal yung din parang staff ng ah, ah, parang Ah, president of the Senate of the President, 'di ba? Parang yung ganon, may bilog na ang yung alam ko seal, sis, hindi seal. hindi yung staff, kundi yung gavel na pinupukpok sa lamesa pagka may session sila. Hindi mo nakikita yung Hindi, itinatay doon hindi, sa likuran? Hindi mo nakikita, hindi mo napapansin. Okay. hindi. Basta pag panoorin mo uli, yung halimbawa, yung ah, kahit pag magsona, mamaya nila yung yung seal, itatayo nila doon pag Yung Parang yun ang, seal, oo. oo, di ba Pero yung hindi seal siya staff. oo, parang siyang, nasa taas ng staff. Yung seal na bilog, nakatayo sa isang tungkod. So parang parang ganun eh. Kaya Ah, siguro, kasi sa mga corrupted version, ang nakalagay doon, inilagay yung staff sa loob ng kabanatipan. Pero dito kasi, ay itinatayo lang siya sa harapan ng dakong banal. So parang ganun, ibig sabihin, yun ang seal ni Aaron na bilang ng mga Levita. Siya ang pinuno ng mga Levita during that time. Siya ang so, punong saserdote. Yun ang seal ng pagkapunong saserdote. Okay, verse, kabanata 18. May panahon pa, no? hmm. Mm-mm. Kabanata 18, mga tungkulin ng mga saserdote at Levita. Okay, sinabi ni Yahweh kay Aaron, isa ko pahabol ko lang. Natatandaan ko nga yung chief of staff ang nagdadala nun.
parang security anyway, sa Senado. Mga tungkulin ng mga saserdote at levita. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ikaw, ang iyong mga anak at ang iyong pamilya ay mananagot sa mga pagkakasala na may kaugnayan sa santuaryo. At ikaw at ang iyong mga anak lamang ang mananagot sa mga pagkakasala na may kaugnayan sa pagkasaserdote. Okay, si Aaron, siya ang mananagot kung ano man ang nangyari sa santuaryo. Ang mga anak naman niya, kung ano man ang pananagutan ng mga tungkol kaugnay sa pagkasaserdote. Halimbawa, may nakakain ng hindi ng para lang sa saserdote, may nakakain na iba. So sila ang magsisin offering, pinakain nila sa iba, parang ganon. Dalhin mo ang iyong mga kapwa Levita mula sa inyong tribo ng mga ninuno upang sumama sa iyo at tumulong sa iyo kapag ikaw at ang iyong mga anak ay naglilingkod sa harap ng tolda ng batas ng tipan. Sila ay mananagot sa iyo at gagampanan ang lahat ng mga tungkulin sa tolda. Ngunit hindi sila dapat lumapit sa mga kasangkapan ng santuaryo o sa altar. Kung hindi, pareho sila at ikaw ay mamamatay. So, dun lang sila sa bulwagan, yung sa open air, no? Sila ay sasama sa iyo at mananagot sa pangangalaga ng toldang tipanan, lahat ng gawain sa tolda, at walang sinuman ang dapat lumapit kung saan ka naroon. So hindi rin siya pwedeng lapitan. Kung nasaan siya, hindi siya pwedeng lapitan. Diba? Kung nasa altar siya, lalayo ang mga Levita. Ikaw ay mananagot sa pangangalaga ng santuaryo at ng altar upang ang aking galit ay hindi bumagsak muli sa mga Israelita. Ako mismo ang pumili sa iyo mga kapwa Levita mula sa mga Israelita bilang regalo sa iyo. Itinalaga kay Yahweh upang gawin ang mga gawain sa toldang tipanan. So ang lahat ng mga Levita ay iniregalo ng alahayam kay Aaron, kay Moses, bilang katulong niya, no? Ngunit tanging ikaw at ang iyong mga anak lamang, ay ito kay Aaron pala to. Ngunit tanging ikaw at ang iyong mga anak lamang ang maaaring maglingkod bilang saserdote sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa altar at sa loob ng tabing. Ibinibigay ko sa iyo ang paglilingkod ng pagkasaserdote bilang isang regalo o regalo niya. Ang sino mang iba na lumapit sa santuaryo ay dapat patayin. So mga Levita lang talaga, no? Mga handog para sa mga saserdote at Levita. So yung mga Israelita, dahil tinanggalan sa kanila ng karapatang lumapit sa santuaryo, sila ay bibigay mga handog sa mga Levita kasi ang mga Levita ay walang manang material, kundi ang mga ibibigay lang sa alahayam, sila ang ang magkakabit noon. Okay. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Aaron, ako mismo ang naglagay sa iyo bilang tagapamahala ng mga handog na iniaalay sa akin. Okay. Lahat ng banal na handog na ibinibigay ng mga Israelita sa akin ay ibinibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak bilang iyong bahagi, iyong walang hanggang bahagi. So, forever pala yon. Yung mga magkakaroon ka ng bahagi ng mga pinakabanal na handog na itinabi mula sa apoy. Okay. Ngayon ko lang naisip, sis. Hindi porke may dugong Levita, ay pwede kang maging saserdote. Dapat meron ka ding dugo ni Aaron. Kaya lang, ang dugo ni Aaron ay napahalo rin sa mga kapwa Levita, di ba? Di ba, sis? Dalia? Although, ang mga Levita ay sa panahon ng mensahero, ay inalaw niya na magkatay, di ba? Mag-insensaryo. O totoo talagang totally na winasak. Makikita natin siguro yan kung ano yung magmamanifest doon sa mga saserdote.
kung sila ba Okay. ay nagtataglay pa ng diwa ng alahayam o hindi na. Kasi kung hindi na sila nagtataglay ng diwa ng alahayam, totoo nga na winasak na sila. Ha, Sa bagay, sis, oo. sis, hindi ba si Opo. Aaron, hindi ba si Moses, kapatid niya si Miriam? Oo, Opo. Si Aaron, hindi din kapatid? kapatid Kapatid din. din nila. Silang tatlong magkakapatid. O di lahing Libita sila. Opo. Levita sila lahat. Oo, Kaya lang, Levita naman. yung si Aaron, Levita din, si Moses, kay Aaron, ibinigay ang pagkapunong saserdote. So, Ah, ang mga saserdote, manggagaling lang sa descendant ni Aaron. Pero ang mga kapwa Levita, yung sa kanya lang katribo, pwede ring tutulungan lang siyang mm, tutulungan lang siyang sa mga gawain sa oo. yung pagbubuhat, yung pagkakatay, gano'n. Pero yung mga banal na dako at saka mga saserdote lang talaga. Di ba sis, wala naman tayong ibang nakita na inanoint ng alahayam na saserdote kundi si Aaron at saka ang kanyang mga anak. Si Aaron lang ang inanoint. Oo, Ah, at saka yung okay. mga anak niya, na-consecrate din yung mga anak niya bilang Oo, saserdote. consecrate, oo. Pero ang anointing kay Aaron lang. Oo, sa high Consecrated ang priest. mga anak, oo. Hmm. Pero, oo. At saka yung set Aaron. apart din ng mga Levita. Pero Oo. kaya ito, pagpapakita ng yung tungkod ni Aaron lang ang namulaklak. Hmm. Mm, okay. So mula noon, mula kay Aaron, wala nang ina-point na saserdote. Mga anak-anak na lang ng mga nila, no? Oo. Yung halimbawa, yung anak ni Aaron, yung mga anak din ng anak ni Aaron, yun lang ang pwedeng maging saserdote. Oo. Hindi Mm, ang lahat ng Levita. Kasi ang mga Levita, lahat ng yan ay nakatalaga na kay Hawa bilang mga katuwang ng saserdote na sila ay maglilingkod din bilang katuwang ng saserdote. Bilang mga panganay din, di ba? No. Hmm. Paano ba yun? Kapalit di ba sila Hindi, ng mga panganay? oo. Kaya nga sis, Lahat ng wala nang kinukuha na panganay na nagmumula doon ibang tribo. oo, doon sa ibang tribo dahil kinuha na ng alahayam ang lahat ng Libita. Lahat ng lahi ni Levi ay yun ang mga kapalit ng panganay ng mga ibang tribo. Oo. So, ngayon, saan na nabase yung sinabing na we are the chosen people, the priest, ano ba yun? Sa You New will be a Testament, nation of Nation of priests. priests, oo. Kasi ang ano mga yun? Levita humalo sa atin. Ang tanong ko lang dito, yung hindi naman lahat ng Levita pero yung sabihin mga worker, mga lingkod ng sa tabernakulo. Pero ang kasi, yung mga saserdote, yung kay Aaron, yung linya ni Aaron, hindi mo alam kung sino ang may lahi ni Aaron. Unless lahat ng Levita ay nalahian ng anak ni Aaron. Sa time natin ngayon, ano kaya ang narrative dyan ng mensahero? Tungkol dyan sa priest. Nag-anoint ang mensahero mismo eh. Ah, Nag-anoint siya mismo eh. So, yung mga inanoint nga niya, merong mga na di ba sinabi naman niya wawasakin niya. Hmm. So, yun nga sisa medyo dapat pag-aralan nating mabuti dahil sabi niya wawasakin niya. Pero merong kasi mga hindi nanatili sa katuruan ng mensahero. Yun ang titingnan natin kung ano ang bunga nila. Yes, oo. Ano nga ba ang bunga nila? Taglay pa nga ba nila Kasi, ang diwa ng oo. alahayam? Kasi may mga sinabi kas- wawasakin eh. yung mga Sabi naman hindi, sa'yo. Mm-mm. yung diba? mga hindi siguro umalis sa kanya, yun ang hindi niya winasak. Oo, Um, pero hindi natin ano pa Hindi rin ngayon. natin masasabi sis kasi Oo.
Kumbaga, Hindi man kung natin na pinatayan sila ng ilawan, paano pa sila ngayon magbibigay ng liwanag? Kasi ang Diba? ang simbolo kasi ng ano nila ay minora, 'di ba? Ang minora ay nakatayo sa iisang stand na Mm-mm. mayroong 7 ilaw. Kung ang stand ay winasak niya, paano pa ngayon magbibigay ng liwanag, paano pa magkakaroon ng sindi kung may naiwan man doon sa mga ilawan na yun na mayroon pang langis, na wala nang nagsusuporta sa kanila ng langis. Winasak na ng, Ng mensahero. so, ibig sabihin, wala nang nanatili na ganun. Oo. Kasi tinanggal niya na sila, tinanggalan na niya ng ilawan. Oo. Yung pagmumulan ng ilaw, nandyan lang, nandyan pa. Ay, hindi yun mawawala. Ngayon, di ba, kanina yung sa yung mga hindi pinanghinayangan ng alahayam na pinatay, binuka ang lupa, tapos napunta yung mga pasaway doon sa ilalim ng lupa, dahil sila nga yung pinagsindi ng 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 insensaryo. insensaryo. So paano sa time natin ngayon, sino-sino ang dapat magsindi ng insensaryo na yun ay mga banal na gawain. Ang insensaryo mismo ay banal. Sagrado. wala kasi tayong wala tayong tabernakulo, Wala wala tayong tayong tabernakulo, wala din tayong toldang tipanan, oo, Oo. wala tayong templo. walang So, templo. siguro yung ang magagawa ng bawat isa ay kung may kapulungan kayo, pwede kayong gumawa ng sino nga ba ng halaran? Kung gano'n, Di, sis. Mga elders, 'di ba? Kasi Oo, bago naman nawala ang mensahero, yan naman ang pinagbilin niya na oo, mga Levita, no? oo, ang mga elders ng bawat community, yung pinakamatanda sa community, sila ang inatasan niya na magsagawa ng mga paghahandog. So, oo. yung mga Levita, no? Hmm. So, Okay. Levita, pero wala ng pari, priest, Wala ba? nang wala nang saserdote. Wala ng saserdote. Kaya nga, nation of priest na no? Oo. Kasi Oh, siguro ay tayo, itong mga nauna, na ginising ng alahayam ang ating mga diwa, tayo itong mga nagmula sa angkan ni Levi, Mm-mm. Humalo-halo na. na nagkahalo-halo na doon sa Mm-mm. tribo ni Ephraim. so, Mm-mm. Levita na lang. Oo. Wala ng mga Kaya prab. tayo itong mga tinawag na na nation of priests. Pero ang At saka alahayam pa rin, nasusulat yan, no? oo, ang alahayam pa rin ang nakakaalam kung sino ang kanyang pipiliin. 'Di ba? Natatayo. Sa angkan naman ni Levi, siya naman mismo ang pipili at si Aaron ang napili niya. Oo. At ginawang Oo, ginawang high priest. oo. Mm-mm. So, kung ang sinabi ng mensahero, what has been will be again, what has been done will be done again, maaring may posibilidad na mag-i-install siya muli ng saserdote. Palagay niyo, mga kapatid. Siguro pag nagkaroon uli ng yung na-establish ng kingdom eh. Kasi kingdom Oo. naman ang inaano natin eh, di ba? Oh, Um, o di, pangalan so nito? kapag naano yung templo nabawi yung templo na pinagawa ng mesero. Oo. So, ang pangalan Siguro nito? mangyayari yun sis yung um sa paghahari na ni King Yahweh. Oo. Pagkadating ng another 1,000 years. Hmm. Hindi natin masasagot yan, sis. Oo. Di ba? So, Kung ano.
Ang Hindi mo mensahero naman lang alam ang kung nakakaalam. Oo, ah, kumikilos na siya ngayon pa lang eh. Oo. Nakikita natin. sige lang. Anyway, so meron tayong baga parang hinihintay again, ahead. Of- 'Di ba? In the future. Mm. Pero, Ang sabi naman ng mesero, pabalik-balik lang naman ang Bisaya. oh, habang naghihintay tayo kung meron mang ganong maganap ulit, why not na ngayon patunayan na lang o ano ba, manatiling tapat talaga kasi hindi naman natin alam ang time talaga, siya naman ang may control. Pero alalahanin niyo sis, yung ipinangako ng Messiah na ipadadala ko is naganap na. Ipadadala ko ang mensahero. Naganap na yun. Oo, Oo, sis. So, yan ay, kumbaga sa mga huling araw. oo, naganap na. Pero So, di yung ba, sabihin, Kasi, hindi pa to huling araw. Umpisa na to. Oo. Yung huling araw, di ba? Nasabi oo, niya, Ano bang yung, kingdom? yung Wala na, yung wala na tayong kingdom. mensahero Oo. na ipinadala niya ay ihahanda yung kanyang babalikan. Daraanan, oo. Oo, yung mga babalikan niya. Oo. Kasi So, hindi naman, ibig sabihin, at di saka, ba? Hindi naman siya babalik dito kung hindi kung handa hindi ang kanyang alam, mga oo, babalikan. hindi Kaya dapat, nakahanda at hindi siya kilala nung kanyang mga babalikan. oo. Kaya ginagawa natin to para makilala rin Oo, siya ng ibang mga ipinakilala kasumpong siya ito. ng mensahero sa atin. kaya Oo. nga, kaya ko nasabi yan dahil, di ba may sinabi ang mensahero na ah, isang maghihintay ulit ng 1,000 taon bago meron ulit darating na mensahero. Kung hindi ngayon maganap ito, di ba? Sa bagay, kasi yung mensaherong ah, akala nila nun si Rizal, di ba? Ay napatay. Tapos nagpadala naman after 1,000 years. Tapos ngayon, hindi ko masabi, pero kasi, sa Daniel, di ba? Yung kingdom na sisira dun sa clay and iron, ay kumbaga ay pebble pa lang. Hindi pa siya malaki, yung batong yon, di ba? Kasi habang gumugulong siya, palaki siya ng palaki, yun ang sisira dun sa apat yung sa estatwa ng nagre-represent sa mga kingdom, di ba? Oo. So, ayan, tingin ko, nandiyan na tayo. Kumbaga, na tayo, nasa doorway na tayo. Kaso, Oo. Gumugulong na yung bato. Pero, gumugulo na. Kasi, kahit naman ang Messiah, hindi niya alam yung muling pagdating. Ang tanging nakalam niya, si Yahweh the Father. Pero kung ang diwa ng mensahero ay gumagabay pa rin sa atin hanggang ngayon, ma matutupad yung yung kanyang misyon. Ang mesero, nandito pa rin. Oo. Diba? oo, Yung diwa tiwala ng naman. mensahero ay siguro umiikot pa rin sa buong mundo Oo. at mayroong, kumbaga, ginagampanan niya pa rin yung kanyang tungkulin para ihanda ang lahat ng mga remnants na aabutan or sasalubong sa ating King Yahushua. Saka, ang sabi nga niya, kinakausap na Hmm. niya. Kinakausap niya ang mga leaders, di ba? Meron siyang Oo. sinabing ganun sa video niya eh. So, Oo, hindi ibig sabihin na physically, pero may diwa siguro. pwede, posible. Oo. Okay, proceed tayo. Verse 9, Verse 8. verse 8. Umpisa tayo ulit. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Aaron, ako mismo ang naglagay sa iyo bilang tagapamahala ng mga handog na iniaalay sa akin. Lahat ng banal na handog na ibinibigay ng mga Israelita sa akin ay ibinibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak bilang iyong bahagi, iyong walang hanggang bahagi. Verse 9, magkakaroon ka ng bahagi ng mga pinakabanal na handog
na itinabi mula sa apoy. Okay, yung itinabi mula sa apoy, ibig sabihin yung mga burnt offering, yung mga itinabi Oo. mula sa mga sinusunog. Mula sa lahat ng mga handog na kanilang ibinibigay sa akin bilang mga pinakabanal na handog, maging ito man ay handog na butil, handog na sa pagkukulang o handog para sa pagkakasala. Ang bahaging iyon ay para sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki. Kainin ito bilang isang bagay na pinakabanal. Lahat ng anak mong lalaki ay dapat kumain ito. Dapat mong ituring ito bilang banal. Ito rin ay para sa iyo. Anumang itinabi mula sa mga handog na itinaas ng mga Israelita o kaya yung offering ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae bilang iyong walang hanggang bahagi. So, halimbawa, meron kang wave offering na papaya, lahat yon, pati yung mga anak mong babae, lalaki, sa pamilya yun ng saserdote. Okay. Oo. Ang bawat isa sa iyong sambahayan na itinalaga ng batas na malinis ay maaaring kumain ito. O basta hindi defiled. Oo. O yung babae, walang buwan ng dalaw. At saka ang lalaki naman ay tuli. Mm-mm. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamainam na langis ng olibo at ang lahat ng pinakamainam na bagong alak at butil na kanilang ibinibigay kay Yahawa bilang mga unang bunga ng kanilang ani. So yung the best pa rin talaga ang pupunta sa saserdote, no? Ang lahat ng unang bunga ng lupain na kanilang ibinibigay kay Yahawa ay magiging sa iyo. Ang bawat isa sa iyong sambahayan na itinalaga ng batas na malinis ay maaaring kumain ito. Ang lahat ng bagay na itinalaga ng mga Israelita kay Yahawa ay para sa iyo. Tingin ko, di ba para kaya siguro karangalan para sa pamilya ang magkaroon ng saserdote or priest noong panahon. Kaya siguro ang Roma ay binawal niya ang pag-aasawa para makuha lahat nila ng handog. Oo. Di ba? Kasi kung may Malamang, asawa, oo. papilyang yung sacerdote o yung priest, edi mapupunta yun sa pamilya ng priest, hindi sa sa Vatican, di ba? Oo. Oo. Yun siguro ang dahilan kung bakit kailangang at saka kaya siguro rampant din ang pagiging material talaga, no? Ang pagkakaroon Corruption. ng mga corruption at saka yung same sex Oo. sa loob para hindi na sila lalabas. Okay. Kaya pala at saka wala namang iniutos dito na maging celibate, di ba? Hmm. Unless Nazirite ka. Eunuch. Oo, eunuch. Verse 15. Ang unang anak na lalaki ng bawat sinapupunan, maging tao o hayop, na iniaalay bilang espesyal na panata kay Yahawa ay para sa iyo. Actually, bawal nga ang mga eunuch na na sacerdote, di ba? Hmm. Kasi pagka yun, di ba defilement? Oo. Ang pagiging okay. Ngunit dapat mong tubusin ang bawat panganay na anak na lalaki at ang bawat panganay na lalaki ng mga hayop na marumi. Okay. Kapag sila ay isang buwang gulang na, dapat mong tubusin sila sa halagang 5 siklo ng pilak ayon sa siklo ng santuaryo na tumitimbang ng 20 gera. So lahat pa rin ng panganay ay hindi na sila hindi na sila sa tabernakulo, pero babayaran. Parang magbibigay ang pantubos. Magbibigay ng pantubos ang bawat panganay. So yun ay hindi pa rin nawawala, no? Ngunit hindi mo dapat tubusin ang panganay ng baka, tupa o kambing. Sila ay banal. So, ibuhos ang kanilang dugo sa gilid ng altar at sunugin ang kanilang taba bilang handog na pagkain, isang mabangong samyo kay Yahawa.
Ang kanilang karne ay magiging sa iyo tulad ng dibdib ng handog na itinaas at ang kanang hita ay para sa iyo. O sa dibdib at saka yung kanang hita. Sarapan, no? Anumang itinabi mula sa mga banal na handog na iniaalay ng mga Israelita kay Yahweh, ibinibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae bilang iyong walang hanggang bahagi. Ito ay isang walang hanggang tipan ng asin sa harap ni Yahweh para sa iyo at sa iyong mga inapo, yung tipan ng asin. O, diba? Ang anak na babae dito yung wala pang asawa, ano? Oo. At hindi pa nagkakaanak. Basta nasa poder pa ng magulang. Oo. Okay, at so kaya byuda, no? Verse 20. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, wala kang magiging mana sa kanilang lupain, ni wala kang magiging bahagi sa kanila. Ako ang iyong bahagi at iyong mana sa gitna ng mga Israelita. Ibinibigay ko sa mga Levita ang lahat ng ikapu mula sa mga Israelita bilang kanilang mana kapalit ng gawaing kanilang ginagawa habang naglilingkod sa toldang tipanan. Mula ngayon, ang mga Israelita ay hindi dapat lumapit sa toldang tipanan o sila ay magdadala ng kahihinatnang kamatayan dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang mga Levita ang dapat gumawa ng mga gawain sa toldang tipanan at mananagot sa anumang pagkakasala na kanilang nagawa laban dito. Ito ay isang panghabang panahong batas para sa mga susunod na henerasyon. Wala silang magiging mana sa gitna ng mga Israelita. Sa halip, ibinibigay ko sa mga Levita bilang kanilang mana ang mga ikapu na iniaalay ng mga Israelita kay Yahweh. Iyon ang dahilan kung bakit ko sinabi tungkol sa kanila. Wala silang magiging mana sa gitna ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsalita ka sa mga Levita at sabihin mo sa kanila, kapag tinanggap ninyo mula sa mga Israelita ang ikapu na ibinibigay ko sa inyo bilang inyong mana, dapat kayong maghandog ng ikasampu ng ikapu na iyon bilang handog kay Yahweh. So kahit ang mga Levita ay maghahandog ng ikapu, no? Oo, yung Ang inyong handog, tithes ang of the inyong tithes. Oo. Ang inyong handog ay ituturing na parang butil mula sa giikan o katas mula sa pisaan ng ubas. Sa ganitong paraan, kayo rin ay maghahandog kay Yahweh mula sa lahat ng ikapu na inyong tinanggap mula sa mga Israelita. Mula sa mga ikapu na ito, dapat ninyong ibigay ang bahagi ni Yahweh kay Aaron na punong saserdote. Ito naman ang magiging income ni Aaron, yung ikapu ng mga Levita. Kasi ang mga Levita, tatanggap sila sa mga Israelita na kanilang kasama, yung 3 tribo na kanilang kasama. Kasi di ba apat na pangkat ang Levita, apat na hinati sa apat na pangkat, tapos bawat pangkat ay may 3 tribo na na susuporta sa kanila. Okay. Anong verse na ako po, sis? 28. 28. Sa ganitong paraan, kayo rin ay maghahandog kay Yahweh mula sa lahat ng ikapu na inyong tinanggap mula sa mga Israelita. Mula sa mga ikapu na ito, dapat ninyong ibigay ang bahagi ni Yahweh kay Aaron na punong saserdote. Dapat ninyong ihandog ang pinakamainam at pinakabanal na bahagi ng lahat ng ibinigay sa inyo bilang bahagi ni Yahweh. Sabihin mo sa mga Levita, kapag inihandog ninyo ang pinakamainam na bahagi, ito ay ituturing na parang produkto ng giikan o pisaan ng ubas. Kayo at ang inyong mga parang baga refined, pinakapuro, refined. Kayo at ang inyong mga sambahayan ay maaaring kumain ng natitira saan man, sapagkat ito ay inyong sahod para sa inyong gawain sa toldang tipanan. Sa pamamagitan ng paghahandog ng pinakamainam na bahagi, hindi kayo nagkasala sa bagay na ito at hindi ninyo dudungisan ang mga banal na handog ng mga Israelita at hindi kayo mamamatay. Dapat kasi pag halimbawa nakatanggap ka ng tapos ang bibigay mo kay Aaron yung mga lanta na para makain mo yung the best. Dapat yung kay Aaron mapupunta ka sa alahaya mo yung the best. Hindi ka Kaya ang mga
kahit naman ang mga Ophirian, di ba, pag may bisita o kung sino man na kanila yung tinuturing o mga nakatatanda, sa kanila yung the best, no? Oo. Bibigay mo yung the best. So, Kaya marker na tayo dito kasi medyo mahaba na yung video natin. ganon, Okay. Okay. sis, Ayan. ganon pala yung tungkol sa mga tithes ng mga Levita. Oo. Sila, kasi yung tatlong tribo noon, magbibigay sa mga Levita ng mga pagkain. Yung kanilang ikapo, ibibigay nila sa Levita. Tapos, syempre, yung mga Levita, may pamilya rin sila, ganon-ganon. Pero yung ika-10, nung kanilang nakuhang ika-10, iyon ang mapupunta aalay nila sa Oo. Alahayam na mapupunta kay Aaron. Kasi hindi So, naman kailangan ng Alahayam ng pera, di oo. ba? O So, yun, pagkain. yun ang isinasagawa ng mga ibang sekta. Katulad nitong INC. Tsaka May Catholic. central sila, Oo. no? Kaya ang yayaman nila eh. Oo. Mahigpit kasi sila sa ikapusis. Oo. Gross ang kanilang doon. Oo, Oo, gross yan talaga. eh. Hindi matanggal yung mga expenses nila muna, Oo. Oo. Dito sabi ni mahal na mensahero, tanggalin yung mga expenses mo. Doon ka Oo, kukuha yung ng kapo. bilang sa paghahanap buhay. Oo. Tatandaan ko pa noon nung Kasi bata dapat ako, naman basta, talaga oo. intindihin na ang sinabi from your increase. So, hindi kasali ang puhunan. From your increase lang. Oo. Yung mga ginamit mo sa puhunan para maghanap buhay, Oo. ibabawas mo yun. Oo, yung tubo mo. Yun Oo, sa tubo lang. sa tubo mo doon ka kumuha ng 10%. Oo. Oo. Pero tatandaan ko sinong bata ako, lahat ng negosyante, lahat ng may sari-sari store sa amin, iglesia, parang unang-una na mga nagiging iglesia yung mga una nilang Yung unang inaano, nila, yung sa oo, yung unang sweldo. naisama sa kanila. Oo. Oo, yung unang sweldo nila, ibigay nila lahat. Oh, yung first Oo. fruit. First fruit. Mga Yung negosyante, pala, yan, may iglesia yung mga yan, mga kaya sa lugar lang 'di ba ang yaman ni M? Oo. Ni Jose? Pero Ang yaman. pero syempre, religion pa rin yan, hindi pa rin niya inano ng alahayam. At saka pero alam kasi nila, Pati may sa alam sila sa no? Ang prophecy yaman. kasi na, may alam sila sa prophecy na mumula talaga sa Far East, sa Dakong Silangan ang magiging ibong mandaragit o mensahero. At kaya pinosisyonan agad nila yan, no? Kaya Paanong pinosisyonan? kaya siya, na siya ang mensahero, na siya ang ibong mandaragit sa Dakong Oo, Silangan. Kasi nasa prophecy yun yung eh. si M. Oo. Mm. So, Pero paki-komento na lang niyo po kung may sis, maliit na bago sinabi. Opo, sige mm. po. Alam niyo, bago lumabas si mensahero sa ibang bansa, may yung prophet ba yun o leader din ng na siya nagsasabi na mapalad ang Pilipinas kasi pupunta dito ang Ay, tinatawag. Oo. Indiano. Oo, 'di ba? Palagi niya Oo. sinasabi nun. Kaya noon inaabangan ko na sino kaya hanggang nung lumabas Siyempre, yan. alam din nila yan eh. Oo. Alam nila yung mga Hanggang nung lumabas yan. Nung lumabas na si tumigil na siya. Oo. 'Di ba? Oo nga. Narinig niyo Oo. rin yun. Tapos yun, biglang lumabas na yung sa video na yung unang na ni Kwan, sabi ko ito na siguro yun. Propaganda lang yun, sis. Oo, para Kaya hindi ako naniniwala doon. Ayan. Dali.
Yung mga kapatid at may ano. Okay, sige, maraming salamat mga kapatid. Ano na tayo? Magandang hapon. Salamat We sa bless inyo, mga ano, kapatid. pakikinig. Be Bless. blessed. Ano po ang May ating hallelujah. musika? May musika ba Dada. tayo? Da. We bless mga kapatid. Shalom. Sa pasimula, nilikha kang kay ganda. Lahat ng bagay sa iyo sagana ka. Parte ng iden, ikaw walang iba. Perlas ng silangan, gawa ng Yahweh. Sa lahi ni Shem, kay Joktan ka nagmula. Iniwan mong kapatid sa kanluran, nandun sila. Kayo'y mga lahing Hebreo na dakila. Oper, Tarsis, Abela at Sheba. Mga dayuhan na bighani sa iyong ganda. Nilinlang ka't piniringan ang iyong mga mata. Mga anak mo ay binulag din nila. Pilit limutin siya ba Yahweh. Ngunit ngayon, Upir, bumangon ka. Idilat mo ang iyong mga mata sa lilim ng kapangyarihan ng Misaya Yahweh. Bandera mo'y wagayway. Gising, Upir, tumindig ka. Manahan ka sa kanyang mga salita. Pangako niya ngayon ay magaganap. Kaya magpuri ang lahat. Purihin ka at sambahin. Luwalhatiin natin ang Elohim. Purihin ka at sambahin. Luwalhatiin natin ang Elohim. Abay Yahweh, Mishia Yahweh. Tanggapin ang papuri naming alay. Ngunit ngayon, Upir, bumangon ka. Idilat mo ang iyong mga mata sa lilim ng kapangyarihan ng Mesiya Yahweh. Bandera mo'y wagayway. Ising, Upir, tumindig ka. Manahan ka sa kanyang mga salita. Pangako niya ngayon ay gayon magaganap. Kaya magpuri ang lahat. Purihin ka at sambahin. Luwalhatiin natin ang Elohim. Purihin ka at sambahin. Luwalhatiin natin ang Elohim. Abay Yahweh, Mishia Yahweh.
tanggapin ang papuri naming alay. Abay, Yahawa at Misiya, Yahawasay, tanggapin ang papuri naming alay. Abay, Yahawa at Misiya, Yahawasay, tanggapin ang papuri naming alay.